Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos dahil kahit tayo ay nasa iba't ibang lugar, pwede pa rin tayong sama-samang umawit sa Panginoon at mag-aral ng Kanyang salita. Tunay na anumang kinalalagyan natin sa ating buhay, kayo, ako man, ang Diyos ay lagi nating kasama. Noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan, kapayapaan. At siya din ang nagbibigay sa atin ng kagalakan sa ating puso. Sabi nga sa mga awit, 13, talata 6, tayo'y umawit sa Panginoon dahil siya ay napakabuti. Bilang patutuo, awitin natin yung awit na pinamagatang He Keeps Me Singing. Jesus whispers sweet and low, feel that I am with thee, peace be still, in my life and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus swept across the broken streets, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Resting on the riches of His grace, resting with His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Though sometimes I miss the waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Sun is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall win my flight towards unknown, I shall win with Him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Sa pinagdadaanan natin ngayong pandemic, ang biyaya ng katapatan ng Diyos ay nadarama natin sa tuwi-tuwi na sa bawat sandali ng ating buhay. Bilang pasasalamat sa katapatan niya, awitin natin itong Great is Thy Faithfulness.
Ilang araw na lang mga kapatid, muli malalaman natin ang magiging status ng ating community quarantine. Sa mga nagdaang humigit kumulang 3 buwan, mga kapatid, ano na ang mga narinig natin? Lalo na ang ating mga naging karanasan. Ako naniniwala mga kapatid, hindi natin may tatanggi na meron tayong kawalang kakayanan na maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos, lalo na sa mga nagdaang community quarantine. Ano man ang ating narinig, ano man ang ating mga naging karanasan, makabubuti pa rin na sa biyaya ng Diyos tayo ay lumapit. Ang lumang tipan mga kapatid ay kumikilala na sa biyaya lamang talaga ng Diyos tayo makakaroon ng kakayanan, maunawaan kung paano siya kumikilos at paano ipinatutupad ang kanyang kalooban. Ang sabi nga ni Isaiah sa chapter 50 verses 4 to 5, "The Lord God has given me the tongue of disciples." Ang layunin, ang sabi ni Isaiah, "that I may know how to sustain the weary one with a word." Hindi lamang, ang sabi ni Isaiah, binigyan niya ako ng kakayanang palakasin ang mga pinanghihinaan ng loob. Ang sabi din ni Isaiah sa second part, "He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple." The Lord God has opened my ear, and I was not disobedient. Kung paanong ang lumang tipan mga kapatid ay kumikilala sa kahalagahan ng biyaya ng Diyos upang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Gayon din naman ang New Testament. Meron ding kaparehong pangako. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 2, 9 and 10, and I quote, "Things which I saw not, nor ear heard not, are to be revealed only by God to the one who is surrendered and led by the Holy Spirit." 1 Corinthians chapter 2, 9 and 10. Ang totoo mga kapatid, sadyang napakahirap na makita kung paano kumikilos ang Diyos. Lalo na kapag tayo dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Maging sa panahong ito na meron tayong pandemic. Higit sa lahat, hirap tayong maunawaan ang kanyang kalooban. Ngayong umaga mga kapatid, sa Mateo, kabanatang 13, particularly ang mga talatang 9 to 17, gusto natin pag-aralan ng paksang pag-asa sa biyaya ng Diyos sa anumang panahon. Sa paksang ito mga kapatid, makikita natin na mapaparangalan pa rin natin ang Diyos. Anuman ang ating pinagdadaanan, ito man ay merong matinding hirap na karanasan, mapaparangalan pa rin natin ang ating Diyos kung tayo ay aasa sa kanyang biyaya. Ang totoo mga kapatid, alam ng ating Diyos ang ating mga pinagdadaanan sa panahon ngayon. Kung kaya't makakaasa tayo sa kanyang biyaya. Samahan niyo ako na ating basahin ang ating teksto sa kabanatang 13, Mateo, mula sa talatang 9 hanggang talatang 17. Ganito mga kapatid ang
Sabi sa Magandang Balita Biblia, Mateo 13, talatang 9 hanggang 17. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagkasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nila nakikita at nakikinig ngunit hindi naririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makinig ang kanilang mga tainga at ipinakita nila ang kanilang mga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinasanay nakakakita ang kanyang mga mata, nakaririnig ang kanilang mga tainga, nakakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagdanasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakikita, at makaririnig sa inyong mga naririnig, ngunit hindi ito napapakinggan. Tayo mapatid ay manalangin. Salamat muli aming Ama sa pagkakataong binigay mo sa amin sa pamamagitan ng online worship service. Kami po na yung mga anak, saan mang dako naroroon, ay sama-samang magpupuri, sumamba, at ngayong umaga ay maunawaan ang iyong kalooban, at sa aming pagsunod, ikaw ang aming maparangalan. Salamat sa presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Sa papaanong parang ang iyong kalooban ay makapangyayari. Ang aming pong pakiusap sa kaluluwalhati ng iyong pangalan, mangyari po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Mga kapatid, kung sinasabi natin na sa anumang panahon, anuman ang ating karanasan, sa biyaya pa rin ng Diyos tayo makakaasa. Bilang gabay sa ating pag-aaral ngayong umaga, ang ating katanungan ay, ano-ano ang mga kadahilanan kung bakit sa biyaya pa rin tayo ng Diyos makakaasa? Unang kadahilanan, mga kapatid, umasa sa biyaya ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Umasa sa biyaya ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Muli ating basahin, mga kapatid, ang ating teksto, Mateo 13, kabanatang 10. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Kung ating titingnan, mga kapatid, ang kabanatang 13 ng Ebanghelyo ni Mateo, mapapansin natin merong 38 verses
na inilaan si Mateo patungkol sa talinhaga sa paghahari ng ating Diyos. About 2/3 of the entire Matthew chapter 13. Mula sa talatang 1 hanggang talatang 35, dito makikita natin yung first 4 parables ay itinuro ng ating Panginoon at siya ay nasa ibabaw ng bangka. Si Marcos, kabanatang 4, talatang 1, ang sabi niya, a little offshore. Dito naman, sa talatang 1 ng Mateo 13, noong ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka. So, yun po yung first 4 parables sa nabanggit na mga talata na kung saan ang ating Panginoong Sus ay nagturo sa isang bangka. Pagkatapos mga kapatid, mula naman sa talatang 36 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, this time, he added 3 more parables. At siya ngayon ay nagturo sa loob na ng bahay. In between mga kapatid, sa nabanggit na 2 set of parables, yung unang 4 at yung panghuli, yung 3 talinhaga, mapapansin natin, in between mga kapatid, merong katanungan ang mga alagad. Ang sabi sa talatang 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Upang maunawaan natin mga kapatid ang katanungan ng mga alagad, in between sa nabanggit na 2 grupo ng mga talinhaga. Una, yung first 4, and yung pangalawa ay yung 3 mga talinhaga. Upang ating maintindihan mga kapatid ang nabanggit na katanungan ng mga alagad sa ating Panginoon, makabubuti na ating tingnan ang background ng nasabing kabanata. At ito ay ating makikita, nagsisimula ito sa chapters 12, verse 12, hanggang chapter 13, verse 57. Dito ay ating makikita na meron ng growing numbers ng mga tao na tinatanggihan ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang merong growing numbers of people, but also, ang mga nabanggit na tao ay constantly refusing to accept Him, even to the point
of hardening their hearts. Kung kaya't bilang tugon ng ating Panginoon sa kanilang oppositions, mga kapatid, bilang tugon ng ating Panginoon sa pagpikit ng kanilang mata at pagtakip ng kanilang tenga, bilang tugon, nilihim ng ating Panginoon sa kanila na maintindihan ang katotohanan patungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Bilang tugon sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, nagturo ang ating Panginoon ng talinhaga bilang consequence, mga kapatid, sa katigasan ng kanilang ulo. Ang sabi, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit na ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakakarinig, ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Mga kapatid, kung merong pangunahing dahilan kung bakit hirap tayo na maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon, kung merong dahilan kung bakit hindi tayo makasunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, pangunahing dahilan dito, mga kapatid, ay kasalanan. Ang totoo, mga kapatid, ang kasalanang ito ang dahilan kung bakit hindi mo makita ang pag-abot ng kanyang kamay upang ibigay sa iyo ang kanyang pagliligtas. Ang sabi ni Isaiah chapter 59, and I quote, "Behold, the Lord's hands is not shortened, that it cannot save, or his ear dull, that it cannot hear." So, sinasabi, mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi upang hindi kanya abutin. Sinasabi ni Isaiah, ang kanyang tenga ay hindi bingi upang hindi niya marinig ang iyong mga karaingan. Ang tanong, mga kapatid, bakit hindi natin nararanasan ang pag-abot ng kamay ng ating Panginoon upang tayo kanyang iligtas? Bakit natin nararanasan ang pakikinig ng ating Panginoon sa ating mga karaingan? Well, ang sabi ni Isaiah, muli, verse 2, chapter 59, "But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear." Mga kapatid, ano man ang ating naging karanasan sa nagdaang 3 buwan, ano man ang ating narinig, ano man ang ating nakita, mga kapatid, ang totoo, isang magandang pagkakataon ito upang masubok natin hindi lamang yung ating spiritual maturity, kung papaano kumikilos ang Diyos, kung ano ang ipinauunawa ng Diyos. Mga kapatid, ano man ang ating naging karanasan sa nagdaang humigit kumulang 3 buwan, if we look at it, mga kapatid, in our own eyes, kung makikinig tayo, mga kapatid, sa sarili lang nating mga tenga, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, we will be dismayed and therefore fail. Mabibigo at mabibigo lang tayo, mga kapatid. Sa panahong ito, mga kapatid, higit sa lahat, sa biyaya ng Diyos tayo umasa.
Sapagkat sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ano man ang ating magiging karanasan pa, sa biyaya ng Diyos, mauunawaan natin ang kanyang kalooban. No matter how good or bad things had been for us, mga kapatid, ating tatandaan, mayaman sa biyaya ang Diyos. Without the grace from God, we will not be able to understand His will. Kung kaya't sa panahong ito, mga kapatid, una, umasa tayo sa kanyang biyaya upang maunawaan ang kanyang kalooban. Pangalawa, mga kapatid, umasa sa biyaya ng Diyos, hindi lamang upang maunawaan ang kanyang kalooban. Umasa upang makasunod sa kanyang kalooban. Muli ating balikan ang ating teksto, mga kapatid, Mateo 13, sa talatang 9, ang may pandinig ay makinig. Tapos sa talatang 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Pagkatapos sa talatang 16, mga kapatid, mapalad kayo sapagkat nakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makaririnig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, bilang tugon natin sa biyaya ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin, sa biyaya ding ito, mga kapatid, tayo ay makasusunod sa kanyang biyaya. Kung ating titingnan, mga kapatid, malinaw na sinabi ng ating Panginoon, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasabay, mga kapatid, na tanggapin natin ang biyaya ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Kasabay nito, mga kapatid, ay ang kakayanan naman na tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Sapagkat malinaw, mga kapatid, na ang maunawaan ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, natatapos sa maunawaan, mga kapatid. Kung ating titingnan sa talatang 9, ang may pandinig ay makinig. Kinakailangang umabot ito hindi lamang sa ating mga tainga, kundi umabot ito sa ating mga puso, sa ating pagkatao, upang ito ay ating ipamuhay. Ating tatandaan, mga kapatid, merong dalawang layunin ang talinhaga ayon sa mga talatang nabanggit. Una, ang nabanggit na talata ay para sa mga pinagkalooban ng biyaya ng Diyos upang marinig ang dapat marinig at maunawaan ang kanilang
dapat maunawaan. Yun yung unang layunin, mga kapatid, sa mga merong handang puso na tanggapin ang katuruan ng paghahari ng Diyos. Sa mga merong handang tenga na maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Ipinagkakaloob sa kanila, mga kapatid, ang lihim ng paghahari ng ating Diyos. Subalit, ang pangalawang layunin, mga kapatid, sa mga nagtakip ng kanilang tenga, sa mga nagpikit ng kanilang mga mata. At ang sabi ni Mateo, ang sabi dito sa talatang 15, naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Ang pangalawang layunin, mga kapatid, ibinigay sa kanila ang talinhaga, subalit hindi nila ito mauunawaan. Ang sabi sa talatang 13, mga kapatid, nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakaririnig, ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Anong dahilan, mga kapatid? Ang sabi, sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Mga kapatid, ang nasabing attitude ng mga nabanggit na tao na nagpikit ng kanilang tenga, nagpikit ng kanilang mga mata, mga kapatid, ay inilarawan sa mga sumusunod na mga talinhaga, na kung saan dito ay ating makikita yung iba't ibang mga responses. And I believe yung pong first 3, ito po yung mga responses ng mga tao na nagtakip ng kanilang tenga at nagtakip ng kanilang mga mata. Mga tao na naging matigas na ang kanilang mga puso. Ayaw nang pakinggan ang katuruan ng paghahari ng ating Diyos. Ano po ang mga ito, mga kapatid? Una, ito yung mga tao na dahilan sa katigasan ng kanilang puso, ito yung mga tao na wala nang pakialam sa salita ng ating Diyos. Ang sabi sa talatang 11, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga bining na hasik sa tabi ng daan, dumarating ang masama at inaagaw ang nasik sa kanilang mga puso. Ito, mga kapatid, yung mga taong unresponsive sa katuruan ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, yung mga tao po na nagtakip na ng kanilang tenga, mga tao na tumigas na ang kanilang puso, ayaw nang tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lamang ito yung mga tao na wala nang pakialam, masasabi din natin, ito yung mga tao na padalos-dalos, hindi na nag-iisip, hindi na binibigyan ng mahalagang pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa talatang 20 and 21, inilarawan ng bining na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Pero sabi po sa verse 21, ngunit hindi ito
tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Mga kapatid, kapag nagtakip tayo ng ating mata, kapag tayo ay nagtakip ng ating tenga, kapag tayo ay nagmatigas sa katuruan ng salita ng ating Panginoon, hindi lamang tayo walang pakialam, hindi lamang tayo wala ng panahong pag-aralan, pangatlo mga kapatid, dahil sa nasabing pag-uugali, mas marami na tayong pinagkakaabalahan. At sa marami nating pinagkakaabalahan, wala na tayong panahong pagkaabalahan, maunawaan, at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ganito po ang sabi sa talatang 22. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga. Mga kapatid, hindi isang biro, mga kapatid, ang hindi na makinig sa salita ng Diyos. Hindi isang simpleng bagay, mga kapatid, ang ilayo natin ang ating sarili sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Malinaw, mga kapatid, na biyaya lamang ng Diyos. Kung ang biyaya ng Diyos ay ating patuloy na babaliwalain, mga kapatid, una, para sa atin, wala tayong pakialam sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nagiging padalos-dalos tayo at wala nang panahong pag-aralan ng salita ng Diyos. Pangatlo, wala na tayong panahon na pagkaabalahan ang salita ng ating Panginoon. Subalit kung sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, at sa kanyang awa, tinanggap natin ito, mga kapatid, nagiging responsive naman tayo. Hindi lamang magkaroon ng kagalakan sa katotohanan ng salita ng Diyos, kundi nagiging responsive tayo, mga kapatid, upang maging mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Ito po ang sabi sa talatang 23. At ang inilarawan ng nahasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, mauunawaan natin ang kanyang kalooban. At kung sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, naunawaan natin ang kanyang kalooban, hindi tayo magiging katulad ng iba na wala ng panahon pagkaabalahan ng salita ng Diyos. Kung sa biyaya ng Diyos at sa kanyang awa, tinanggap natin ito, mga kapatid, hindi lamang maunawaan natin ang kanyang kalooban sa kanyang
biyaya mga kapatid, makasusunod tayo na katulad ng matabang lupa na tinanggap ng may kagalakan at ito ay namunga, lumago sa kanyang buhay. Kung kaya't sa mga nagdaang mga buwan mga kapatid, hindi magiging mahirap sa atin na sumunod pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin, sa biyaya lamang ng Diyos tayo makakaasa. Kung sa biyaya ng Diyos at sa kanyang awa, tinanggap natin ito mga kapatid, makasusunod tayo sa kanyang kalooban. At sa ating pagsunod sa kanyang kalooban mga kapatid, merong kagalakang dulot sa atin, ano man ang ating mga pinagdadaanan. At sa nasabing pagsunod mga kapatid, tulad ng isang matabang lupa, namumunga ang ating pagsunod sa biyaya at sa kanyang awa. Kung ating titingnan ang talatang 11, dito mga kapatid ay binanggit o ginamit yung salitang kaloob. Ang sabi sa talatang 11, sumagot siya. Ito po ay tugon ng ating Panginoon sa tanong ng mga alagad, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagkasalita? Sabi ng ating Panginoon, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Ito mga kapatid, makikita natin na kung paanong ang maunawaan ang kalooban ng Diyos ay sa pamagitan lamang ng kanyang biyaya. Higit sa lahat mga kapatid, ang makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Gayon din naman sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Ito po ay purely by His grace. There is no other way for us not only to understand His will, there is no other for us to obey His will, but only by His grace. Kung sa kanyang biyaya mga kapatid, pagkalooban tayo na maunawaan ang kanyang kalooban, kung sa kanyang biyaya, pagkalooban tayo ng kakayanan na makasunod sa kanyang kalooban, ako naniniwala mga kapatid, walang dahilan upang sa panahong ito na tayo ay dumadaan sa matinding karanasan ng buhay. Walang dahilan upang ang Diyos pa rin ang mabigyan natin ng ating papuri, ng ating mataas na pagdakila sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kalooban. We must, mga kapatid, use the same grace na binigyan ng Diyos sa atin upang maunawaan ang kanyang kalooban at makasunod sa kanyang kagustuhan. We must use it for the glory of God. Muli mga kapatid, ang sabi sa talatang 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Kung kaya't ano ang ating dapat maging tamang pag-uugali, mga kapatid?
kung sinasabi nating sa mga nangyayari sa panahong ito, nauunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung merong tamang pag-uugali bilang batayan na ating pong nauunawaan ang kalooban ng ating Panginoon sa mga panahong ito na tayo nasa ilalim ng community quarantine, ay ang pag-uugali na nakikita sa atin na ang Diyos ang napaparangalan. Sa ating pagsunod, siya ang nabibigyan ng honor and glory. Sa mga susunod ng mga tata, mga kapatid, nakita natin na inilarawan ng ating Panginoong Hesus ang paghahasik ng binhi. Na kung saan, sa nasabing paghahasik ng binhi, na ang lupa ay inilarawan doon sa attitude ng mga tao kung paano nila pinakikinggan ang salita ng ating Panginoon. Sa mga nasabing mga lupa, inilarawan kung paano nila tinanggap ang binhi ng salita ng Diyos. Dito makikita natin, mga kapatid, sa nasabing paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos, hindi lahat na mga nakarinig, mga kapatid, ay sumunod at nagbigay luwalhati sa Diyos. Mga kapatid, what was true of the crowds that followed Jesus is also true of the crowds today. Kung paano ito ay naging totoo sa panahon ng ating Panginoon, na may mga nakapakinig sa salita ng Diyos, subalit walang naging epekto sa kanilang buhay. Gayun din naman, mga kapatid, sa ating kapanahunan ngayon. Pero ating po tatandaan, constant rejection of the truth of God will soon be rejected by God. Ang totoo, mga kapatid, others will be surprised that on the day of judgment, Jesus never know them. Sabi nga po sa Matthew 7:21-22. Subalit, kung tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng kanyang biyaya na maunawaan ang kanyang kalooban, at sa biyaya ring ito, tayo ay nagbibigay glory sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod. Well, malinaw po ang sabi ng Biblia. Mapapalad, mga kapatid, ang mga tumanggap ng salita ng Diyos at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Mapalad, bakit po? Anong dahilan? Ang sabi po sa talatang 22, inilarawan naman ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Anong sabi po? Sila'y mamumunga. Merong bunga na 100, merong bunga na 60, at merong merong bunga na naging 30. Ano po? So, ano pong ating sinasabi, mga kapatid? Sa panahong ito na tayo ay nasa ilalim ng community quarantine, higit sa lahat, mga kapatid, dapat ang ating attitude, meron tayong pagsunod
at sa ating pagsunod, nabibigyan natin ng mataas na papuri at pagdakila ang ating Panginoon. Tulad ng isang matabang lupa, mga kapatid, tinanggap niya na may kagalakan ang binhi ng salita ng Diyos. At sa nasabing pagtanggap ng may kagalakan, ito ay namunga. Sa panahong ito, mga kapatid, hindi maaari na wala tayong bunga kung tayo ay patuloy na lumalapit sa biyaya ng Diyos at sa kanyang biyaya tayo ay humihingi ng awa na maunawaan ang kanyang kalooban at makasunod upang siya ay ating maparangalan. Ating tatandaan, mga kapatid, sa anumang panahon, sa biyaya ng Diyos tayo makakaasa. At meron tayong natutunang dalawang kadahilanan, mga kapatid. Una, umasa sa biyaya ng Diyos upang maunawaan ang kanyang kalooban. Pangalawa, mga kapatid, umasa sa biyaya ng Diyos sapagkat mapaparangalan natin ang ating Diyos sa ating pagsunod. Ang tanong siguro, mga kapatid, tinanggap mo na ba ang biyaya ng Diyos? Kung kaya't nauunawaan mo at nakasusunod ka sa kanyang kalooban. Ang sabi ng Hebreo 4 verse 16, let us approach the throne of grace and find grace to help us in our time of need. Lumapit tayo, mga kapatid, sa trono ng biyaya ng Diyos. Hingi natin ang kanyang awa upang sa panahong ito tayo ay makasunod sa kanyang kalooban at mabigyan ng papuri ang ating Panginoon. Kung atin ang tinanggap ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang tanong, lumalago ba tayo sa biyayang ito na ating tinanggap? Kung tayo ay lumalago sa mga panahong ito, tayo na sa ilalim ng community quarantine, nakikita ba natin ang kalooban ng ating Diyos? At sa pag-unawa natin sa kalooban ng Diyos, tayo ay nakasusunod? Well, ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi lamang po yun, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, be strong in the grace. Mga kapatid, hindi madali ang ating buhay na tayo nasa ilalim ng community quarantine. Subalit, sa biyaya ng Diyos, tayo ay makakaasa pa rin. Sapagkat sa kanyang biyaya, hindi lamang maunawaan natin ang kanyang kalooban. Sa kanyang biyaya, tayo ay makasusunod. At sa ating pagsunod, ang Diyos ang ating mabibigyan ng papuri. Kung kaya sa ating panalangin, mga kapatid, lalapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Idalangin natin hindi lamang sa kanyang biyaya tayo ay tumanggap ng kanyang awa, mga kapatid. Idalangin natin na patuloy tayong lumago at maging matatag, magiging matibay upang anuman ang maging karanasan pa sa darating na mga araw, sa darating na buwan, taon, tayo ay magiging matatag at sa ating pagsunod ang Diyos na mayaman sa kanyang biyaya ang ating nabibigyan ng papuri at ng pagdakila. Manalangin tayo, mga kapatid. Nagpapasalamat kami, aming Ama, sapagkat sa trono ng iyong biyaya
makakaasa kami ng iyong tulong. At sa biyaya mo rin ito, Panginoon, makakaasa kami na hindi lamang kami patuloy na lalago, kundi lalo pang magiging malakas, matatag, upang ano man ang aming maging karanasan, sa aming pagsunod, ikaw ang aming nabibigyan ng papuri at ng pagdakila. Muli aming Ama, maraming salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin na kami ay sama-samang sumamba sa pamagitan po ng online worship service. Muli salamat po sa aming multimedia ministry at lahat ng mga members nito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy mo pang magagawa sa iba't ibang mga ministries ng Bread from Heaven Christian Fellowship. Tulungan mo po kami, Panginoon, upang sa gitna ng community quarantine, hindi lamang naunawaan namin ang iyong kalooban, kundi sa aming pagsunod, ikaw ang aming nabibigyan ng papuri at ng patuloy na pagdakila. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, itong aming panalangin. Amen.